Paano kung ang isang alien ay hindi pala galing sa ibang planeta? Paano kung isa siyang tao mula sa future at mas lalong nakakakaba? Paano kung matagal na siyang nandito at tinutulungan ang gobyerno gumawa ng teknolohiyang hindi pa dapat gumagana sa panahon natin ngayon? Ito ang kwento ng isang nilalang na tinatawag nilang J-Rod. Sa disyerto ng Nevada, matatagpuan ang isang pinakamisteryosong lugar sa mundo, ang Area 51. Isang lugar na matagal nang pinaghihinalaan na nagtatago ng mga lihim na eksperimento, mga hindi maipaliwanag na aircraft, at mga nilalang na hindi tao. Pero ayon sa isang insider, hindi lang daw ito basta base. Dahil sa ilalim nito may tinatagong lihim. Tinatawag nila itong S4. At dito umano, unang nakita ang isang nilalang na magpapabago sa lahat ng alam natin tungkol sa realidad. Ayon kay Dan Burish, isa siyang scientist na nagtatrabaho sa loob ng S4. At doon, nakilala niya ang isang nilalang. Hindi ito ordinaryong tao. Maliit ang katawan, malaki ang ulo, maitim ang mga mata. Parang eksaktong naglalarawan sa tinatawag nating gray alien. Pero may kakaiba. Hindi ito agresibo. Hindi rin ito parang hayop. Sa halip, parang may malalim itong pag-iisip. At ang mas nakakagulat pa, nakikipag-communicate raw ito. Pero hindi sa pagsasalita, kundi direkta sa isip. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nalaman ang katotohanan. Ang nilalang na iyon na tinatawag nilang J-Rod ay hindi pala alien. Isa raw itong tao mula sa hinaharap. Isipin mo yun, hindi mula sa ibang planeta, kundi mula sa future ng humanity. Pero, bakit siya nandito? Ayon sa claims, nagkaroon ng sakit ang kanilang lahi sa future. Isang sakit na hindi nila kayang gamutin sa sarili nilang panahon. At dahil sa matinding pagbabago sa mundo, napilitan silang maghanap ng paraan para mabuhay. Kaya natuklasan nila ang time travel. Kaya nagpadala sila ng isa sa kanila pabalik sa nakaraan para humingi ng tulong. At iyon ang naging role ng gobyerno. Tulungan si J-Rod kapalit ng kaalaman. Ngayon, ito ang pinaka-nakakaintriga. Ayon sa conspiracy, ang ilan sa mga modernong teknolohiya natin ngayon ay hindi talaga imbento ng tao, kundi galing sa impormasyon na dala ni J-Rod tungkol sa advanced technology, biological evolution, microchips, advanced aircraft, communication systems, at mga posibleng mangyari sa mundo natin. Isipin mo yun? Ayon sa kwento, sa hinaharap, nag-evolve ang tao. Lumiit ang katawan, lumaki ang utak, nawala ang emosyon. At kung totoo ito, ibig sabihin, ang future ay nakaapekto na sa present. Pero syempre, maraming butas ang kwento. Walang solidong ebidensya, walang official confirmation. At maraming nagsasabi, ito ay isa lang malaking panliling lang. Pero, paano kung hindi? Paano kung may bahagi nito na totoo? Paano kung may mga bagay na hindi lang natin kayang patunayan, pero totoo pa rin? Kung si J-Rod ay galing sa future, ibig sabihin, may nangyari sa mundo natin na nagbago ang itsura ng tao. May nangyari na nagpilit sa kanila bumalik sa nakaraan. At ang pinaka-nakakatakot na tanong, ano yun? At kung alam nila ang mangyayari, bakit hindi nila ito
pinipigilan. O ang mas malala pa, ito ba talaga ang dapat mangyari? Ikaw, naniniwala ka ba na may taong nanggaling sa future na nandito na sa panahon natin? O isa lang itong kwento na masyadong maganda para hindi paniwalaan? Comment mo na ang iniisip mo dahil minsan ang katotohanan mas kakaiba pa kaysa sa katahang isip lamang. Kung mahilig ka sa mga ganitong kwento, i-follow mo na ang Tales by Noins. Hanggang sa susunod!